China rumesbak sa Pilipinas mga tol. Sabi ng China, ihinto na daw ng Pilipinas ang panghahamon sa kanila. My goodness, tayo pa talaga nang hahamon sa kanila mga tol. Baliktad na talaga mundo at utak nito mga Chekwan to mga tol. Ito pa, panoorin natin tong balita mula sa UNTV News. Dahil nga ito si National Security Advisor Eduardo Anyo ay nais nang paalisin mga tol sa Pilipinas sa mga tauhan ng Chinese Embassy sa Maynila na lumalabag daw sa batas ng pambansa kasunod dun sa ulat na umano'y nag-leak na phone conversation sa isang military official mga tol. Ito ang ating panonoorin mula rito sa UNTV. Bago lahat, huwag niyo kalimutan mag-subscribe. Click nyo na rin ang notification bell para ma-notify kayo pag may mga bago tayong reaction video tulad nito. So huwag na natin patagalin pa. Panoorin na natin to mga tol. Dapat ihinto ng Pilipinas ang mga provokasyon at pakikialam. Ito ang tugon ni Chinese Foreign Ministry spokesperson Lin Jian. Provokasyon at pakikialam? Ano pinagsasasabi nitong mamang to? Pakikialam. Ito ang tugon ni Chinese Foreign Ministry spokesperson Lin Jian nang tanungin sa pahayag ni Philippine National Security Advisor Eduardo Anyo. Ano si Eduardo Anyo, Secretary Advisor? Security Advisor Eduardo Anyo, wag makikialam? Balikan nga natin yung sinabi nitong ang mamang in-chick na to. Dapat ihinto ng Pilipinas ang mga provokasyon at pakikialam. Ito ang tugon ni Chinese Foreign Ministry. Provokasyon at pakikialam? Saan? Pakikialam saan? Sa ginagawa ng mga Chinese diplomat na nagwa-wiretap? Yung ginagawa ng mga Chinese diplomat na lumalabag sa batas? Spokesperson Lin Jian. Eng pala tong mamang to no? Nang tanungin sa pahayag ni Philippine National Security Advisor Eduardo Anyo. Giit ni Anyo, dapat agad nang paalisin sa Pilipinas ang mga nasa Chinese Embassy na lumalabag sa batas ng bansa at sa Vienna Convention on Diplomatic Relations. Ginawa ni Anyo ang pahayag dahil sa inilabas ng embahada na umano'y phone conversation sa pagitan ng isang Philippine military official at Chinese diplomat tungkol sa isang sinasabing bagong model deal sa Ayungin Shoal. Batay sa opisyal, paulit-ulit ang pagkakasangkot ng Chinese Embassy sa pagpapakalat ng maling impormasyon, kabilang na ang paglabas ng isang peking usapan. Hindi anya ito dapat palampasin ng walang matinding kaparusahan. Di ba may grounds naman Hindi naman niya pinapaalis ng wala lang, ng trip niya lang Di ba? Hindi niya naman gustong paalisin ng trip niya lang Kasi maliwanag naman, di ba? Meron silang immunity, 'di ba? Sabi nga ganoon. Pero ang pwedeng gawin ng Pilipinas is palayasin yung mga banyaga, mga foreign na lumalabag sa batas ng Pilipinas. Anong ibig sabihin mga tol? 'Di ba hindi sila pwedeng makulong, sabing ganoon, pero pwede silang palayasin. So, meron namang basehan kasi nga China mismo, Chinese Embassy na mismo ang umamin na meron silang phone recording. 'Di ba? May phone recording daw sila na bilang ebidensya na meron daw pinasok na deal ang Pilipinas mga tol. Kahit na alam naman natin na walang halaga yung pakikipag-usap nila sa isang military dahil hindi naman yun ang presidente ng Pilipinas at tanging presidente lang ng Pilipinas ang pwede nilang makasundo o pwede nilang makapasok sa kasunduan. Pero ipinipilit nila mga tol at gustong kilalanin ng buong bansa kahit ng presidente ng bansa mga tol. Diba? Yun ang gusto nila mangyari. Si PBBM, presidente, pinakamataas na posisyon sa Pilipinas. Ang gusto nila, kilalanin ni PBBM yung kasunduan ng isang military sa kanila. Di ba? Hindi ba kaengotan yun? Para sinasabi nila mga tol, oy, Mr. President, yung military mo nakipagkasundo sa China. Irespeto mo yun, kilalanin mo yun. Ito ebidensya, may phone recording kami, nang wiretap kami. O di ba? Ganon kadaling intindihin mga tol. Oy Mr. President BBM, Mr. President Marcos, yung isang military mo nakasundo namin tungkol sa bagong model o new model dito sa Ayungin Shoal. Respeto mo 'yon. Militar mo 'yon, mas mataas sa iyo 'yon. Ganon ba yung gustong palabasin itong Chinese Embassy, kundi ba naman sila mga bugok? Talagang pinipilit pa rin nila yun, no? Pinipilit pa rin nila yun. Hindi nga presidente ang kausap nila. At kung totoo man mga tol, na talagang sila ay merong audio recording na sinasabi
Ebidensya 'yun laban sa kanila na lumabag sila sa batas ng Pilipinas. O 'di ba lahat kabalbalan lang nila 'yon mga tol. Kaya tama 'tong sinasabi ni Secretary Anya. Palayasin na lang 'yang mga 'yan. Walang ginagawang matino rito sa Pilipinas. Apela naman ni Lee ng China, dapat tiyakin ng Pilipinas na nagagampanan ng Chinese diplomats ng maayos ang kanilang trabaho. Dapat sila tumitiyak nun. Chinese diplomats nila yun eh. Di ba? We ask the Philippines to ensure that Chinese diplomats can carry out their duty normally. Dapat sila nagtitiyak nun. Ang problema nga, yung mga Chinese diplomat nila, himbis na diplomatic o yung diplomat nila, yun ang ginagawang trabaho, gumagawa pa ng mga kabalbalan. Biruin mo ba naman makikipagkasundo sila sa military imbis sa presidente? Tapos ipipilit nila yon. Tapos may phone recording pa sila ng wiretap sila mga tol. O, di ba? At aminado naman sila doon. Mga gonggong din. At hinto ang mga provokasyon. Hindi rin anya dapat magpadalos-dalos ang bansa at tinawag ding desperado at pikon ang Pilipinas. Asar ang bata. Desperado at pikon. Kung pikon ng Pilipinas, matagal na kayong binomba. kahit na alam namin wala kaming palag sa inyo, matagal na kaming nakipagsagupa sa inyo. Hindi nga kami pumapalag sa water cannon eh. Di ba? Namamalagi ngayon tolerance eh. Kayo ngayon napipikon eh. Kung ano-ano ng banta ang sinabi nyo sa Pilipinas eh. Samantala, naniniwala ang ilang dating defense officials na ginagamit ng China ang isyong ito upang gibain ang samahan ng militar at maghasik ng pagkakawatak-watak sa mga Pilipino. Ginamit yung wiretapping at in-expose para mag-gain ng propaganda victory laban sa atin. Sinisira yung mga officials involved like the Secretary of National Defense, our National Security Advisor. Tama. And very important, yung ating field, yung ating officer na nasa ground, no? Tama. Medyo tatamaan yan. Dinidivide niya yung ating mga military, no? Na meron kayong isang opisyal na nakikipag-usap sa amin. Yan, tama. Pero alam niya na hindi yun yung ginagawa. Hindi, yun eh. Yun yung ginagawa ng China. Kumbaga sinisira nila yung credibility. Na parang ang gusto nilang palabasin, yung military nyo nagtataksil sa sa inyong bansa. 'Di ba? Gusto nila mga tol ma-divide at yung mga military mawalan na ng sa isa't isa, mawalan ng tiwala sa isa't isa. So paano papapalag sa kanila 'yon, 'di ba? Ang galing ng taktika ng China pero mga bugok pa rin sila. Binding. Hindi wala sa power ng general i-commit yung ganun. The general is implementer of policy. Diba? Malinaw. Pero alam niya na hindi yun eh, binding. Hindi wala sa power ng general i-commit yung ganun. Tama. The general is implementer of policy. The foreign policy is determined by SFA and kanya, of course. Ayon naman kay dating National Security Advisor Clarita Carlos, dapat ding matukoy kung peke nga ba o tunay ang sinasabing usapan. Siguro bago tayo magkomento doon sa content, i-establish muna natin yung integrity at authenticity noong usapan na yun. Batay kay Defense Secretary Gibo Teodoro, kung may audio recording nga ang Chinese Embassy ng diretsong pakikipag-usap sa isang opisyal ng Armed Forces of the Philippines, pag-amin ito sa paglabag sa batas ng Pilipinas at international relations. Tama. Rosa Licoz, Napakalinaw, 'di ba? Kahit itong mga nagsalita kanila, alam nila na kahit makipagkasundo ka sa isang general, hindi yan binding. Dahil walang kakayanan ng general na makipagkasundo sa ibang bansa. Taga-implement lang sila, 'di ba? Taga-implement lang, implementer nga lang, sabing ganoon eh. Presidente ang dapat makasundo nila. Kaya wag nilang ipagpilitan 'yon, mga tol. 'Di ba? Kaya dapat talaga paalisin no, itong mga Chinese diplomats na 'to na mga mga coups yan dito sa Pilipinas eh. Well, ikaw bilang isang Pilipino, ano masasabi mo rito? Comment ka na lang sa ibaba, mga tol. Hanggang sa muli, ako nga pala si Shobaldi. Peace out.